Ito pa. Meron pa. Wait lang. Tungkol sa mga materyales na ginagamit natin. Magkaroon sana tayo ng malasakit. Alam niyo yun no? Malasakit. Kapag gagamit kayo ng roller, kapag gagamit tayo ng roller, brush, kahit pintura, iingatan natin, aalagaan. Tulad ng mga brush, roller. Pag tapos natin gamitin, huwag natin ilublob sa pintura. Gawaing tamad po kasi yung ganon. Gawaing tamad. Isipin, gagamitin pa naman yung bukas eh. Oo nga, gagamitin pa nga yung bukas. Pero papangit na yung gamit mo. Hindi mo napapansin, papangit yung gamit mo kapag lagi mong binababad sa pintura. Lalo na yung roller. Dapat yan, hinuhugasan pagkatapos gamitin. Kada uwian, huhugasan natin yun. Kasi kung yung iba kasi, binababad, yung iba, pinapabayaan lang, pinapatigas yung pintura sa roller, sa brush. Eh di, hindi mo na magagamit yun. Tatapon na yun. Ibig sabihin, kukuha ka na naman ng panibagong gamit mo, brush, sa roller. Wala kang malasakit sa gamit nun. Ang tawag sa'yo nun, kupal. Hindi, yun. Siyempre, magkaroon tayo ng malasakit sa gamit. Binibili kasi yun, hindi naman yung hinihingi eh. Eh paano kung sarili-sariling gamit natin yun? Yung sarili ng dalawang brush, sarili mong pintura, roller. Kanya-kanyang dala. Pababayaan mo lang ba yan? Siyempre hindi. Gamit mo sarili, huhugasan mo. Iingatan mo. Ganon din yun. Kapag binigyan ka ng gamit, ingatan mo rin. Tulad sa pintura, iingatan mo rin yan. Lagi mong tatakpan. Ang ginagawa ko kasi, sa pintura, halimbawa, yung ganito, nililinisan ko yan. Hindi ko siya pinapabayaan na magkaroon ng mga pintura. Yung mga natutuyong pintura, hindi ko siya hinahayaan matuyo. Kasi, pati ito, nililinis ko rin yan. Magilid ng takip. Para kapag tinakpan mo yung pintura mo, tinakpan mo ng todo, tapos binuksan mo, ayan, tinakpan mo, tapos binuksan mo siya ng ganun. Yung mga yung pintura nito, malalaglag dun sa pintura mo. Di ba? Magkakabulilyaso pa yung trabaho mo, magkakagulo-gulo pa. Magdadakot-dakot ka pa ng dumi-dumi dyan. Yung iba, pinapabayaan na lang, tira na lang ng tira. Hanggang sa dumumi na yung pader. Magkakaroon na yan ng mga parang, parang kuto-kuto. Bukol-bukol na hindi ko malaman. Ganun ang ginagawa ko. Pero, depende sa inyo kung paano nyo discard yan. Yun lang iniingatan ko yung gamit, yung ginagamit ko. Pero hindi nyo may iwasan na magkaroon ng pintura. Wala rin namang problema. Ginagawa ko, pinapatong ko lang ng ganyan. Pinapatong ko lang ng ganyan. Halimbawa, may mga pintura ng gilid niyan. Pati yung ganito mo. Patong mo na lang ng ganyan. Ganyan lang. Kahit ilang araw yan, kahit umabot pa yan ng isang buwan, basta hindi siya nakabukas, hindi yan titigas. Hindi magkakalaglagan din yung mo. Yung mga tuyong pintura. Kasi pag tinodo sa ram yan, tapos binuksan mo ulit, magkakalaglagan yung pintura mo dun. Yung mga tuyo, dudumi na. Ganun yung ginagawa ko. Ganyan lang ginagawa ko. Pero yung ginagawa ng iba, hindi ko alam. Inaano ko lang sa akin. Tsaka ito, meron akong kakampi. Ayan o. Kita mo yan. Ayan ang kakampi ko. Pawisin kasi ako eh. Tapos nangangati ako pag sobrang pawis. Ayan ang kakampi ko. Electric fan. Na malupit. Hindi ako napapagod kapag nakatapat sa akin yan. Binabantayan ako niyan eh. Nakakapagod kasi kapag pawis na pawis sa trabaho. Sobrang init.
Okay lang naman yun. Hindi naman sinisita kahit naka-electric fan ka. Di ka tulad dati. Dati pag sobrang init, isa sasabihin sa'yo ang arte mo. Bakit? Pag night stroke ba yung tao, papakainin mo ba yung pamilya niya? Siyempre hindi, di ba? Kaya, ito ang ano ko, kampi ko, electric fan. Tapos, malasakit sa gamit. Yun. Pang malupitan na yun.